Gemini, ito na po yung reading ninyo para sa buwan ng May. Alamin natin ano yung mga mensahe, ganap, mga posibleng paparating. At maraming salamat Gemini for dropping by para manood ng reading ko. Kung matagal ka na rito, salamat sa iyong walang sawang pagtangkilik. At kung bago ka naman, don't forget to subscribe, like, follow. Maraming salamat din dun sa mga nag-join ng ating membership, nag-avail ng subscription. Yung mga palaging nag-share ng mga readings natin, yung mga nagpapadala ng star, super thanks, pati na rin po yung mga suki natin na pabalik-balik na nag-avail ng private readings. At para sa mga interesado sa private reading ko, tignan nyo lang yung mga nakasulat sa description. Oops, sensya ka na Gemini at hirap na hirap akong balasahin to. Sobrang daming cards. Yung mga daliri ko na lang ang mag-a-adjust, di ba? Oh, ang nahugot natin, unlikely, oh. Unlikely daw, tapos meron kang empty nest. Meron ka ring telephone. At Anamkara. Hindi ko alam ano meaning niyan. Yarn. Three of Coins, Chariot, Nine of Swords, Eight of Coins, and sa bottom of the deck, you have Four of Cups. Okay. Yung mga signs na meron dito, bago ko makalimutan, pwedeng may Scorpio, Cancer, Taurus. Oh, malakas na energy ng Cancer, Taurus. Pwede rin namang may Gemini, Libra, Aquarius. Siyempre, kuha rin tayo ng mga cards para sa love life mo, whether may love life ka man o wala, Gemini. Sa ayaw at sa gusto mo. Wala kang magagawa, charot. So, ito yung yarn. At kung may katanungan ka, ito yung unang-unang card, malabo sa ngayon, Gemini. No. Sabi dito, unlikely at this time, the situation or outcome is unlikely to occur. So, hindi pa ito mabibigyan ng katuparan, hindi pa magaganap, dear. Some other time, o baka kailangan po maghintay, hindi ko alam kung next week, next month, next year, or the next 100 years. Pero, hindi sa ngayon, kung ano man yarn. No, ang sagot sa iyong katanungan kung meron man o may hinihintay ka. Empty nest. Uy, may pag-alis. Iba dito, yung anak ninyo magbo-board na, binata, dalaga na. So, pwedeng kayo ay nasasad, nagkakaroon kayo ng separation anxiety. Oh, may mga ganong parents, di ba? Yung halos ayaw nilang mawala sa poder yung mga anak nila. Kaya lang, kasi syempre, minsan, minsan sa ayaw at sa gusto natin, para sa kapakanan ng anak natin, para sa growth niya, kailangan natin silang pakawalan. At yun yung emptiness na tinutukoy ko dito, specific sa mga, usually mga nanay no? Pero kahit naman hindi ka babae, syempre kung bebe mo, yung bebe girl mo, bebe boy mo, nag-iisa lang, di ba? Basta meron, baka naman, bubukod na, kasi gusto na ng independence, nagtatrabaho na, or baka mas malapit yun sa kanyang university or pinapasukan, mga ganun. Or talagang literal lang na gusto niya nang bumukod, no? O baka mag-aasawa na, hindi ko alam. Meron din ditong pag-move on para sa iba sa inyo. Maybe it's time to, to move forward, Gemini. Iwan na ito kung ano man itong dapat iwan, talikuran. Harapin yung panibago.
O meron ditong cycle na makukumpleto, which is may end ng cycle. O maaaring iba sa inyo dito, emotion mo to. Feeling mo may something na kulang. You are feeling empty. May endings and beginnings. Yun na nga sabi ko, may cycle. O pwedeng iba paghihiwalay nga. Kung hindi naman ito yung sa anak mo kaninang binabanggit ko, separation anxiety. Pwedeng iba talagang literal na hiwalayan. Kung dati, nagsasama kayo, magkasama kayo, ngayon wala na. Kasi nag-move out na, syempre, naghiwalay na. No? Pwedeng ganun. O may something dito na mababakante, o baka iiwan nyo na tong lumang bahay ninyo, lilipat na kayo, magmamigrate kayo. Basta may something na may kinalaman din sa paglilipat. Tirahan man yan or whatever. Basta meron ditong bagong chapter sa buhay mo. Merong magtatapos pero may bagong chapter. Endings and beginnings yan. Telephone, oy. Kung nag-aantay ka ng call, email, whatever, Gemini, nag-apply ka ba o kung ano man ito na yung kumpirmasyon na hinihintay mo. Kung nag-aantay ka na mag-reach out, pwedeng ito na rin. Magkakaroon ng pakikipag-usap po. May may tatawag sa'yo. Kakamustahin ka. Exchange ng messages to, tawagan. Ewan ko basta may mga messages dito, may pakikipag-usap. May magre-reach out, ayan na yun. O kung application mo yun, basta anything na hinihintay mo na, yan yung kumpirmasyon. Email man yan, tawag. Ay, ganun. Yung iba dito, love life. Sabi dito, unconditional love, romance, soulmate. This is malalim na connection ito. Pwedeng loyal person tong makuha mo. O kung kakonect mo na to or paparating pa lang, hindi ko alam. Pwedeng bago kayo maging magjowa, naging mag-best friend muna kayo. Or hindi mo lang siya jowa. Kasi madalas yung iba jowa lang pero hindi sila magkasundo, no? Parang, ito more on kumpleto na Jowa mo na nga, best friend mo pa. So, mas masarap yun, di ba, Gemini? Hindi mauubos ang pagmamahal ninyo sa isa't isa, infinite yan. O yung Bara nagsabi nun hindi ko alam kung totoo yan o magkakatotoo. Bahala na si Batman dyan. May 3 of coins dito. Panibagong. May mga makikilala ka. Whether mga kaibigan to or mga bagong makakatrabaho, bagong project, or bagong mga matututunan, bagong experiences. Nakikita ko, ayan, may mga mamimit ka rito. At nakikita ko na ma-enjoy mo. Ano man tong mga papasukin mo, pwedeng pag-join ng mga grupo, organization, o kung ano man Or pwedeng bagong company. Or bagong nalipat ka ng ibang division. Assign ka sa ibang division. Pero nakikita ko dito is teamwork, cooperation. Ang ganda ng samahan ninyo. Or makakasundo mo sila. Or magiging successful yung gagawin ninyo. Kasi pwedeng may bagong project dito So, trabaho man ito or personal project mo, no? Magkakasundo kayo, may common goal kayo, tsaka nagtutulungan kayo. Yun yung pinaka-strength ninyo dito. Sa pamilya man ito, sa trabaho, or kung saan man. Chariot, ang ganda, Gemini. Pag-move on na nga to. May binanggit dito kanina, pag-move on, pagta-travel, paglilipat, ito na yun. Nakikita ko rin na ma-achieve mo yung success mo. Ma-achieve mo yung pinaka-goal mo, yung magandang outcome with the Chariot card. Kailangan mo talagang umalis dito sa lugar na to. Yun lang yung masasabi ko, Gemini. Yun sa Chariot. Kailangan mo talagang lumipat, umalis, punta sa ibang lugar para maabot mo yung pangarap mo o kung ano man tong goal mo. And ang nakikita ko dito is ma-achieve mo yan, magiging successful ka dyan.
Ito yung ano mo eh. Ito yung determinasyon mo eh. Okay? Ito yung fighting spirit mo. At hindi ka magpapatinag dyan, yun yung nakikita ko sa'yo. Magko-continue yan. Hanggang marating mo yung pinaka-destination na sinasabi doon. Nine of Swords is, ito yung mga ino-overthink mo, mga pinoproblema mo, o pwedeng hindi ka mapakali about something. Basta ito yung mga worry, stress, fears, insecurities mo. Or pwedeng namumroblema ka, na-exaggerate mo, pwedeng pinangungunahan mo na kagad ng negative thinking. So, yun, pwedeng mga ganun. Or pwedeng sleepless nights talaga to. Baka naman yung iba sa inyo, maging panggabi kayo, yung shift ninyo. Or, etong May, maraming gabi na magsusunog ka ng kilay, no? Pwedeng may mga ganyan. Uy, nakikita ko, magiging busy ka rin ngayong May. Ang dami mong trabaho, pero ang dami mong kikitain. O baka iba sa inyo, marami kayong tanggap, marami kayong overtime. Whether nagne-negosyo ka man, namamasukan, nasa opisina, or kung ano man yung ginagawa mo, or self-employed ka. Meron ditong something na skill, craft, na maaari mong pakinabangan pagkaperahan, Gemini. O baka iba sa inyo, mananahi, literal yan. Gamitin mo yung skills mo, yung creativity mo, para ikaw ay maging successful or kumita. Uy, may offer sa'yo, Gemini, ang ganda. O baka yun, tatawagan ka. O kung nag-apply ka man, o kahit di ka nag-a-apply, baka merong offer sa'yo dito. Ang ganda. So, pag-iisipan mo kung tatanggapin mo ba tong offer na ito. O, diba? Charot. Tapos sa love life mo naman, may crossroads. Oh, iba sa inyo may paghihiwalay talaga pagdating. O pagdating sa love life mo, may paghihiwalay eh. Paghihiwalay ng landas with this person. May endings and beginnings nga binabanggit dito, diba? Okay? Magpa-part kayo ng ways. Pwedeng hindi na in alignment yung connection mo with this person. Ibang path yung tatahakin niya, ibang path din yung tatahakin mo. Or pwedeng darating kayo talaga dito sa point na magde-decide ka ngayong May, kayo pareho, sa ayaw at sa gusto ninyo. Isasaalang-alang ninyo yung nararamdaman ng bawat isa. Pero ano mo yun? Pero alam mo yun, magwawagi. Paano ba? Pero mangingibabaw kasi kung ano yung magiging desisyon ninyo. Pare-pareho. And ang nasisense ko dito is pwedeng pangatawanan mo yung desisyon mo, pangatawanan din niya yung desisyon niya, which is pwedeng ang indication nun kung magkaiba kayo ng gustong tahakin, ng gustong mangyari, pwedeng maghiwalay talaga kayo ng landas na itong person na to. Pero nandun pa rin yung love, nandun pa rin yung feelings. Although meron dito kasing hindi siya ganun ka-confident pagdating dito sa connection na to. Pwedeng may mga insecurities ito. Whether ikaw yan o yung person mo. Bahala na po kayong mag-identify kung kaninong energy yung napipick up ng cards, since hindi ko naman alam yung totoo dito na nangyayari sa inyo kasi hindi naman po ako psychic. Maaaring may mga decision dito na i-regret in the future. Oo. May mga pagkakamali or regret na pwedeng mangyari. Okay? So, yan yung mga na-pick up kong energies dito sa iyong May reading, Gemini. Kung nagustuhan mo, don't forget to leave a reaction below. Pa-comment na rin, pa-share na rin. Malaking tulong yan. Take care. God bless po, Bush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.